computer. Alright! Magandang gabi po sa inyo lahat. Again, sa inyong lingkod, this is Mr. Piwi Guasque na araw-araw, gabi-gabi niyong kasama tuwing alas 9 ng gabi. So, good evening everybody. Thank you for joining. And today, ang topic po natin is very, very, very common to us already. So ilang beses natin na pag-usapan to, but this is a review and this is something that we can never forget. So alam na natin, familiar na tayong lahat dito sa training na to. Ang tawag dito ay 10 basic steps to start your JC business. So for a lot of people, I myself, I am also starting. These are the 10 basic steps na kailangan natin to start the business. Okay, number one, we have to know the business. Kailangan maintindihan natin yung negosyo natin. Kailangan tayo mismo naiintindihan natin kung ano po ba ang industriya ng pinasok natin. Hindi dapat naiintindihan lang ni upline, naiintindihan lang ni partner. Hindi, si partner mag-explain. Partner ko mag-explain. Partner ko mag-explain. Walang ganon. Ang Jollibee hindi din ganon. Pag-explain mo si Jollibee, pinagbila mo ng franchise. Jollibee, bila akong franchise kasi ikaw na yung magbenta. Jollibee will not do that. Pupunta ka kay McDonald's, kay 7-Eleven, magpa-franchise ka, at sabihin mo doon, bibili akong franchise, tapos ikaw na lang magbantay. No one will do that. It is our responsibility to know ano po ba ang negosyong pinasok natin. Okay? Ano ba yung negosyong pinasok natin? Ang business po na pinasok natin is multi-level marketing or very well known as network marketing. Kaya kung mapapansin niyo may mga posts ako ngayon about network marketing. Nandito ako sa point in our business na I am enlightening people about network marketing. So, yun yung gusto kong tutukan ngayon na habang nakakatulong tayo sa mismong grupo natin, mismo sa ibang tao na nanonood sa social media natin, naiintindihan nila ang network marketing pala it's a profession, it's a big industry. Katulad nung huli kong pinost ngayon today, kung makikita niyo yung story ko, even si Yorme, ba pangalan ni Yorme? Yon yung mayor ng Manila. Siya din mismo Isko, nagsabi, sino daw? Isko. Yon, Mr. Isko Moreno, di ba sinabi niya doon, mag-network marketing kayo kasi nag-network marketing ako dati kasi dito sa network marketing talagang pwede kang kumita ng milyon. Sinanda raw ni Chinkitan interview. Kahit nga si Kong, si Kong na sikat sa YouTube at isa sa RDR at madami akong pinost kanina about networking. So tulungan nyo ang industriya with us, tayong lahat. Tulungan natin yung industriya na malaman ng mga tao sa labas kung ano po ba talaga ang network marketing. Okay? Ang network marketing po ay isang negosyong malaki. Para sa mga nandito, ang network marketing po ay just a marketing system na dinevelop na kung saan hinahati ang kita doon sa mga distributor na member. Kasi parang ganito lang yan guys eh. Tingnan nyo ha. Sa labas, may tatlong channel yan eh. Mula sa gumagawa, yung manufacturer, papuntang customer, dadaan sa wholesaler, dadaan sa dealer, papunta sa customer. Yan yung mga tindahan, di ba? SNR sa Coke, dadalhin sa SNR, SNR dadalhin sa mga sari-sari store, dadalhin sa customer. Yung manufacturer 2 naman, yung gumagawa ng condominium, kukuha ng sales force, mga representative, yung mga real estate agent. Tapos niyan, bibenta doon sa mga kliyente. Yung mga, di ba, pa nagpa-flyer, pag bumili ka ng condominium sa mga ahente, kumikita yung mga ahente. Kumikita din si Manny Villar. So, hindi scam yun, di ba? Ganon din dito sa network marketing, sa number 3. Manufacturer, yung gumagawa ng ating mga barley, say for example, JC, papunta sa mga distributor sa atin yon, papunta sa mga customer natin. Kaya pag may bumili sa atin, kumikita tayo, kumikita si JC. Ganun lang po kasimple yon. Kaya in this channel, traditional channel options, wala po ditong scam. Ito po yung nangyayari sa buong mundo already. Alright? Number 2, ang trabaho natin guys, ang negosyo natin is building the network. Ang trabaho natin is dumami tayo.
if you started here alone, kailangan by this time, computein mo na. Ilang buwan na ako dito? 8 months na. Okay, so sa 8 months, ilang linggo na yon? I-divide mo 8 months sa ilang linggo. 4 times 8, 2 weeks. So, ibig sabihin, minimum dapat 32 na downlines mo. Kasi ang target mo is 1 per week. Kailangan weekly na dadagdagan ka kasi remember, that's the culture of our organization. The culture is every week nadadagdagan po kayo. So, 8 months ka na, dapat 32 na downlines mo. Hindi 32 accounts ha, 32 tao na. Kasi iba-ibang network yan eh. Hindi siya pwedeng 32 downlines mo per isang tao lang kasi nag-diamond siya. Kasi for me tatalunin ka ng 100 tao na tigpa 5,000 kung ang pay-in mo isang diamond lang. Kasi isang diamond, isang tao lang yan. Pag tinamad yan, di nagagalaw yan. Ang network niya ni isa lang. Pero pag ang kinuha mo ay 100 5288, hindi mo kakayanin yung lakas nun. Yung lakas ng dami ng tao compared sa kumakonting tao. For example, di ba? Like, bakit ko na isang diamond? Kumpara dito sa 5288. Darating at darating ang panahon. Kakapal at siguradong dadami grupo mo. You have to build your network by what? Inviting potential partners. By inviting potential people under you. Today, ewan ko sino nag-invite sa inyo. Pero I don't wanna mention names. Hindi naman maganda rin mag-mention ng names. Hindi nga naman maganda mag-push because lahat kayo, boss. Ako ay guide lamang. Yun yung pinaka-daily routine eh. Dapat nakakapag-invite ka, nakakapag-set ka ng meetings, o friend, kita tayo, may pakita ako sa'yo. Again, going back, the bottom line is you need to present and invite people every day. The reason kung ba di tayo nakaka-invite because yung 80-20, di ba? Ano yung 80-20? Pareto lang. Sa 10 in-invite mo, dalawa magre-reply. Sa dalawa magre-reply, isa lang ang sasali. Sometimes wala. Ganun talaga yon. Normal yun. Now, what is stopping us by inviting? Kasi madali naman mag-invite, di ba? Tayo nga, di ba? Ilang taon na tayo nag-birthday, invite tayo ng invite. Pagka hindi ba pumunta yung in-invite mo, iiyak ka na. Ayoko na mag-birthday party, hindi siya pumunta sa birthday ko. Ayoko na, ang pangit ng birthday party ko. Next year, hindi na ako mag-birthday. Di ba hindi? Next year, mag-i-invite ka ulit. Hindi naman lahat ng tao na in-invite mo ay pumupunta. Kahit nung birthday party mo, kahit nung kasal mo, hindi naman lahat pumunta eh. Kahit nung baptismal mo, kahit naman nung kumpil mo, kahit nung communion mo. Lahat ng inimbitahan mo, hindi pumunta. Hindi ka naman nagalit. So, dapat ganun din yung mindset dito sa negosyo natin. Hindi lahat ng iimbitahan mo pupunta at hindi lahat ng kakausapin mo sasali. Kailangan mapunta ka sa paradigm na yon na hindi lahat ng kakausapin ko sasali. Hindi lahat ng ng imbitahan ko pupunta. Pero may sasali. Pero may pupunta. Yun yung reality. May sasali. Imposibleng wala. May pupunta. Imposibleng wala. Kung araw-araw mo siyang ginagawa. Now, what is stopping you? Number one, rejection. Number two, ayaw mong masabihan ng no. Number three, ang dami mong iniisip, ang dami mong stress. Diba? Ako nanggaling ako sa ganyang point, yung stress na stress ako. Alam mo, na-realize ko, kahit anong isip mo na may problema ka, hindi naman magbabago yun eh. Kahit anong isip mo na wala kang pera, pambayad sa ganito, pangkain ganito, hindi naman siya magbabago eh. Actually, nagiging worst pa siya. Kasi na-stress ka. Pero kung ang iniisip mo, hindi yung problema mo, kundi yung kung sino yung kakausapin mo at ilan yung kakausapin mo at lalatagan mo yung araw na to, doon, mawawala yung problema mo.
Di ba? Nakakatawa. Minsan, tayo na naging ang may kasalanan ng mga nangyayari sa atin. Ako din mismo, ano ko dyan, tapat ko din. Minsan nangyayari din sa akin yun na parang iniisip ko na lang yung problema ko, paano, hanggat nakakalimutan ko na iisipin yung, o nga no, sinayang ko yung buong araw ko, kakaisip ko ng problema ko. Hindi ko malang inisip kung sino kakausapin ko. Wala na, gabi na ulit, bukas na ulit, lumipas na yung araw ulit. So in short, the more you think about the problem, the more the bigger the more the problem gets bigger. The more you think about the things that you need to do, the more you focus on the solution, the more the problem gets smaller. So ang tanong ko kapatid, saan ka nakafocus? Doon sa problema mo o doon sa solusyon ng problema mo? Ang solusyon lang ng problema mo, dapat tsumeki ka, dapat kumita ka. Paano ka kikita? Dapat makipagkita ka sa mga tao. Paano makipagkita? Dapat nag-invite ka. Paano ka dapat nag-invite? Dapat nagpo-post ka. Paano ka nagpo-post? Dapat may content ka. Paano ka magkakaroon ng content? Dapat araw-araw nagsa-search ka. Minsan kung may time ka, punta ka ng office para may ma-post ka. It all starts with you. Yung problema nandyan. Ito mo? Ay. Yung problema nandyan. Pero, lilipas din yan. One thing I realize in life, lahat ng problema, lilipas at lilipas yan. Lahat ng sakit, mawawala at mawawala yan. Lahat ng worries mo, darating ang panahon. Kahit ayaw mo, kahit gustong-gusto mo yung worry mo, maghahanap ang Panginoon na mawala yan sa'yo. There is no such thing as forever. Mawawala lahat yan. Kaya wag niyo masyadong damdamin. Ang tawag dyan for me guys, no? Fear factor. Takot lang yan eh. Ito yung demonyo na pinapasok sa atin, sa isip natin, na hindi sasali yan. Naku, walang mangyayari sa'yo dyan. Naku, ganito yan. Fear yan, fear. False event appearing real. Yung fear factor, ito yung mga bagay na hindi pa nangyayari pero sa utak mo nangyayari na. Ay, ayoko pumunta sa Batangas kasi baka yung mga kausapin ko doon di sumali. Ay, ayoko pumunta dito sa mga Bulacan kasi baka yan baka. Ay, baka pag pinuntahan ko yung kaibigan ko sa Shangri-La, may presenta kung di naman sumali, baka. Yung baka na yon, yun yung papatay sa'yo. Yung fear na yon, yun yung papatay sa'yo. Yung duda na yon, yun yung papatay sa'yo. Kasi for me, yung duda, papalitan mo lang siya ng faith. What if yung ka-meeting mo today, yun yung alas mo, yun yung magpapayaman sa'yo? What if? Hindi mo pinuntahan kasi kakaduda mo. Ay, ayoko na. Ay, wala akong panggalaw. Ay, wala akong pang coffee. Ay, pagod ako. Ay, mainit sa labas. Baka mainitan ako. Ay, baka mangitim ako. Ay, umuulan. Di ko lalabas. What if yung nag-text sa'yo, nagsabi sa'yo, Jackie, kita tayo sa mall, presenta mo ko ng negosyo mo, tinamad ka, hindi mo pinuntahan. What if yung kausap mo, yung pala yung alas mo? All you have to do is go there and talk to the person and mailay mo. Yan yung alas mo. Kasi naniniwala ko lahat ng tao may alas. Enrique Razon, Gokong Wei, Lucio Tan, Henry C, Kusinong Tan, Tanyan, Kokoko at Soso, lahat. Lahat yan, lahat tayo, meron tayong alas. Wala ni isang taong hindi binigyan ng pagkakataon yumaman sa mundong ito. For me, Andox, dati nagbebenta lang ng manok, naglalako, walang pambili ng signage, nilalako lang sa mga tao, Andox, chicken, bili ka chicken ko, chicken, nilalako. Ngayon franchising na. One of the biggest chicken business in the Philippines. Lahat tayo may karapatang yumaman. Marami lang tao na tinamad, na trauma, nasaktan, naging emosyonal. Nung nasaktan, hindi na umulit-ulit, hindi na sumubok. Parang baraha yan, di ba? Habang binubuksan mo yung baraha mo, every day of your life, every meeting na ginagawa mo, araw yan. Bawat kausap mong tao, yan yung mga barahang binubuksan mo. Tanong ko sa kayo kapatid, ngayong araw na to may binuksan ka bang baraha? O nasa bahay ka lang, nag-iintay, dumating sa iyo ang alas? All you have to do, set a meeting, present, and that
is one card for the day. Kung hindi man sumali, hindi man masipag, hindi alas, okay lang, baka king yon, baka dos, baka tres, baka kwatro, baka sais. Pero kung araw-araw mo binubuksan ng baraha mo, araw-araw minimit mo, araw-araw you're taking a chance, araw-araw you're taking a chance, araw-araw ginagamit mo yung tsansa na malay mo, yung kausap mo, yan yung matagal mo nang iniintay. Malay mo, yan yung alas mo. Malay mo, lahat naman ng mayaman, ganun, di ba? Hindi na maalam kung sino nagpayaman eh. Malay mo. Anong gagawin mo lang? Araw-araw, puntahan mo, araw-araw, latagan mo, araw-araw kausapin mo, araw-araw pakita mo ng negosyo. Kung sumali, okay. Kung hindi, okay lang din. Guys, mahal ko kayo. Pero buksan yung barahan nyo. Huwag nyo hayaan ako lang nagbubukas araw-araw. Buksan nyo. Kausapin nyo. Nag-text sa'yo kanina. Ano yan? Buntahan mo. Kapitbahay mo naglalakad. Psst, may business ako. Pakita ko nga sa'yo. Buksan mo yung barahan mo, friend. Sayang. Lahat tayo may alas. Lahat tayo may karapatang yumaman. Lahat tayo may karapatang magkaroon ng malaking kita sa negosyong ito. All you have to do, open your cards every day. There are only three ways to earn money nowadays. Either magtrabaho ka, magnegosyo ka, or mag-network marketing ka. Sa trabaho, oras bibigay mo para kumita. 8 to 5. Pag senior ka na, yung ano mo na, yung benefits mo na makukuha mo, walang problema dun. Ako, mahal ko mga nagtatrabaho. Mas gusto ko pang nagtatrabaho ka kaysa wala kang ginagawa. Number two, business. Para magtayo ka ng business, malaki income, pag malaki kapital. Pag maliit ang kapital, maliit ang income. Ganun ang negosyo. Diba? Ulitin ko ha. May tatlong paraan para kumita ng pera. Una, maghanap ka ng magandang trabaho. 8 to 5. Bigay mo oras mo para sa 15 katapusan. Pag nag-senior citizen ka na, kuha mo ang benefits. Tama? Walang masama sa trabaho. Pangalawa, magnegosyo. Malaki ang kita. Kung malaki ang puhunan, maliit ang kita. Pag maliit ang puhunan. May pangatlo, multi-level marketing. Yun lang. Maliit ang kapital, napakalaki ng kita. 9 million isang buwan, Miss Dayantan. Kahapon, Miss Ann Batchoray Crisostomo, naglabas ng bagong G63, 20 million above. Diyos ko, grabe. Di ba? Saan ka makakahanap ng industriya na ganun? Ganun ang resulta. Sa kamag-anak ko lang, huwag na tayong lumayo. Wala akong nakakita naka G-Class na mga kamag-anak ko, wala. Ferrari, wala. Sorry mahal ko mga kamag-anak ko. 85 na, 75 na. Kahit isang Porsche, wala. Oh, anong point? Bakit hanggang ngayon, iniisip pa din scam daw tayo? Di ba scam yung ginagawa nila? Tumanda nga, wala nangyari. Di, naghihirap pa yung tao. Scam yun. Dito sa ginagawa natin, ang daming yumaman. Pero grabe kung tirahin, di ba? Ang punong mabunga laging binabato. Ang punong walang bunga, walang bumabato. Kaya nga lagi sila, ay huwag kayong ganyan, huwag kayong ganyan. Hindi nyo lang naiintindihan kung ano yung tunay na negosyo. Kung talagang seryosohin nyo to guys, maniwala kayo, you will thank yourself na sinabi mo sa sarili mo, I will do my best in this business. Dahil nakita ko na sa ibang tao yung resulta ng buhay nila. Imagine mo di ako magbibigay ng kahit sino pangalan. Yung kinita ng 100 milyon ni Dayantan ng 4 na taon, say 4 na taon, sabihin natin 4 na taon, wala akong kakilalang nilalang. Huwag mo kay sama. 100 milyon, 4 na taon na trabaho. Wala. Wala. Nandito. Nandito ka ni.
Ang sa akin lang, wag mo nang sayangin. Nandito ka na. Buti nga ikaw, nandito ka na. Iba nga, iniisip pa paano mag-member eh. Ikaw nandito ka na. You are in the best company, you are in the best team, you have the best product, you have the best system. Kaya nga gusto ko kayo invite lahat sa OCC, sa company natin, sa corporate office natin. Because I want you to see kung gaano kalaki yung kumpanya natin. Hindi to maliit. Hindi to small time, guys. Maniwala kayo. Pag naisama ko kayo, si Seth, dapat kahapon eh. Kaso nga lang, mayroong car reveal si Miss Ann Bacho. Kung makita nyo lang yung ganda, Diyos ko. Nung pumasok ako doon, pinilit ko talaga yung presidente. Sabi ko, boss, kahit ayaw mo, sasali ako. Bakit? Sabi na, bakit, Piwi? Hindi kayo, hindi kayo nagre-recruit? Nagne-negosyo kayo? Seryoso kayo sa negosyo? More than 500 employees. More than 500 tables. More than 500 chairs with boardrooms. May sariling law office, may mga law officers, may sarili, kanya-kanya may mga managers. Grabe. Sabi ko, dito ako magne-negosyo. Yung hindi ako papabayaan pag lumago. Ganda ng kumpanya natin, guys. Invite ko kayo doon, promise. Why network marketing? Gusto ko mabuksan ang isip mo, bro. Kasi hindi kita masisisi, bata pa lang tayo, di ba? Study hard, work hard, trabaho, yayaman, ibang bansa, mas big time. Yun naman ang mindset sa atin eh. Mag-aral ka, maghanap ka ng trabaho, magandang buhay. Pag nagkapera ka, big time ka, magkapital ka, magnegosyo ka. Pero out of 10 kapitalista, 9 ang lugi. Out of 10 na kaibigan ko negosyante, 9 ang lugi. Dahil hindi lahat ng negosyo lumalago. Network marketing lang ang maliit ng kapital, ang laki ng kita. Network marketing lang, kung ano yung hataw mo sa negosyo mo, ihataw mo sa network marketing, pareho lang ang magiging resulta. Sa network marketing, wala kang empleyado, wala kang payroll. Sa ibang negosyo, habang lumalaki yung negosyo, lumalaki gastos mo, dumadami ka, dumadami pa sweldo mo. Dito baliktad, dumadami ka, mas wala kang ginagawa. Dumadami ka na eh. Imagine mo, may 5 kang diamond sa kaliwa, may 5 diamond ka sa kanan. May 5 food cart ka sa kaliwa, may 5 food cart ka sa kanan. May 5 business center ka sa kaliwa, may 5 business ka sa kanan. Sigurado ko bro, sabihin ko sa'yo, huwag ka na magpakita sa opisina dahil wala ka na kailangan gawin. Sa ibang kumpanya, the more ka lumalaki, the more ka dumadami, the more lumalaki gastos mo, dumadami empleyado mo, tsaka upa mo. Dito baliktad. The more kang tumatagal, the more kumukonti trabaho mo, the more lumalaki ang kita mo. Di ba ang ganda? Tapos, sinisiksik mo pa yung sarili mo dun sa mahirap na buhay. Hindi, dito ako sa business. Pag lumaki tong business na to, ano ako, boss ako, kailangan, bro, hmm, dito ka na. Huwag mo nang pahirapan yung buhay mo. Hindi to forever. Kaya huwag mo naman pahirapan yung sarili mo. Kaya ginawa yung network marketing para sa mga taong ayaw maghirap sa buhay. Why network marketing? Sabi nga ni Robert Kiyosaki, the richest people in the world build networks while everyone is looking for work. In Tagalog, yung mga mayayaman nagbibuild ng network. Ang mga mayaman networker. Yung mga mahihirap, sorry for the word. Yung ibang tao, ang hinahanap trabaho. Tayong mga negosyante nagne-network. Andrew Tan, sinend ko na sa inyo kagabi sa GC natin, di ba? Nagne-network, imagine niyo, bilyonaryo, nagsisend sa TikTok, I'm inviting you with my investment program, you can earn blah 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 with my Mega World blah 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 blah. Nagne-network siya, nagbo-bomb siya, naghahanap siya ng pay-in, nag-explain siya ng negosyo, bilyonaryo ah. Ikaw hindi pa. Takot na takot, hiyang-hiya sa bahay, ayaw mag-post. Baka pagtawanan ng magulang, kaibigan, anong ginagawa mo? Yak, ano yan? Dami natin kailangang ayusin sa mindset. Kaya ito yung gusto-gusto ko laging binabalikan because kahit anong sipag mo, kung mali ang laman ng isip mo, walang mangyayari. Kung hanggang ngayon wala ka pa ding confidence sa ginagawa mo, bali wala. Kung ang confidence mo pa rin hanggang ngayon yung mga old style, OG, old school na pamumuhay, wala, sayang.
Create your dream board. Gawa ka dream board. Sulat mo lahat ng mga gusto mo. Ang importante dito yung hindi mo iisipin kung may pambili ka. Kasi minsan nangyari sa akin yan eh. Gagawa ko dream board. Ay, masyado ito mahal. Bawasan ko. Wag ganun. Basta gusto mo, walang presyo-presyo. Basta gusto mo, ilagay mo. Marami kasi gumagawa ng dream board. Ay, mahal to. Di ko to can afford to. Yun nga, yun eh. Yung can't afford mo, ilagay mo dyan. Ang problema na lang ng panahon na ibigay sa'yo to. Ang problema mo lang, gupitin yun, dikit mo sa board. Bahay, Lamborghini, helicopter, 500,000 na cheque kada linggo, pamilya, I think 100 million ata yung cash na yon. Look younger, kasi ako, to be honest with you, 40 na ako, pero I look young. Kasi sinulat ko yan eh. Ang hindi na ako nagkaroon dyan, makikita mo yung may abs. Yan ata, hindi talaga nagkatotoo. Siguro magkatotoo pa lang. Lahat yan nangyari. Lahat yan. Yung bahay ko, ganyan itsura. Sa Alabang, overlooking ng golf course. Pag pumasok ka, ganyan din, puro salamin. Nung ginawa ko yung game board na yun, wala akong picture lang, oh, gupit-gupit, dikit. Gupit-gupit, dikit. Diba, yan, ganun din nangyari si ba asawa ni Richard Gomez, si Lucy Torres. Alam niyo ba dati, hindi pala sila magkakilala, dalawa ni Lucy Torres at ni Richard. Si Lucy Torres, sobrang dead na dead siya kay Richard Gomez. Naggupit, dahil pa yung water. Naggupit siya ng picture ni, ni Richard Gutierrez, nilagay lang niya sa kama niya. Hindi sila magkakilala. Dream boy daw niya yun, dream boy. Nilagay niya sa ano niya, sa tabi niya, Richard Gomez, di sila magkakilala, Lucy Torres. Alam niyo ba na sila ay kasal ngayon, dalawa? Anong point ko? Huwag niyong ilagay yung litrato ko sa mga kama niyo. Joke lang. Baka magkatito ako. Hindi, anong point ko? Kung ano yung pangarap mo, gupitin mo, ilagay mo sa board, tingnan mo araw-araw. Hindi mo problema paano mo bibilhin, paano mo kukunin. Ang problema mo lang, idikit, tingnan, pagdasal mo. Lord, thank you. Tapos na. Lord, thank you. Thank you sa 100 million cash. Thank you sa 1 million daily income. Thank you. Araw-araw may pains na sa JCM team namin. Araw-araw nga sa akin eh. Actually, sa inyo, siniset ko na nga lang weekly. Pero sabihin ko sa inyo, sa akin, iba. Araw-araw. Ako na, sa sarili ko yun ha. Araw-araw. Pero ang inaano ko na lang sa inyo, weekly. Pero to be honest, ang minamanifest ko araw-araw. Sa akin ha. Kasi baka ma-pressure kayo masyado doon. Kaya doon muna kayo sa weekly. Then dito kayo sa ginagawa ko kapag nare-reach nyo na yung weekly. Everyday may pay-in, everyday meron tayong, everyday may 1 million a day, may 100 million sa, hindi sa bangko, kundi na sa loob lang ng bahay, nakabag, Horizon na kondo, Shangri-La, may Range Rover na bago, masayang pamilya, kompleto, healthy, bata, di ba? Ang dami dyan, mayayaman, mukha namang matatanda. Tayo, lintik ang yaman, pero lintik ka bata na may itsura, di ba? Yun yung tayo. Right? Next, before we end, give time. Tama yung ginagawa ninyo, guys. Sa lahat naman nag-a-attend dito, na-appreciate ko si Ana Resio, si Ron, si Arlene, si Abeng, si Miss Elka, si Naomi, lahat, di ko man dyan, Jackie Wong, sila Ana Resio, Ana Garcia, lahat kayo, lahat. Rai Zamora, hindi ko na makita yung iba dito sa gilid. Salamat sa pagbibigay niyo ng oras. Kasi time will come, lahat ng natututunan natin, ma-apply din natin. Ang pinakamaganda pa doon, yung mga natututunan natin, masishare pa natin doon sa mga tao natin in the future. Di ba? Ang nakikita ko si Ana Resio, may 100,000 tao under niya. Si Ana Garcia, 100,000 tao. Si Jackie Wong, si Harlene Guasque, si Hailey, lahat kayo, Ronjen, Elka, Naomi, lahat kayo. May 100,000 tao na sa ilalim ninyo. At may sinishare kayo sa kanila na natutunan ninyo nung kayo nagsisimula. Give time, lalo na sa learnings. Ako, kinakancel ko lahat ng mga dinner. Oy, tara, meet up tayo. Tara, basketball tayo. Isang team leader nga, ano. Hindi, hindi may centering ako eh.
Dami akong kinakancel din katulad nyo. Kasi for me, yung makapagbigay ako ng wisdom, makatulong ako sa grupo natin, yun yung purpose ko eh. Hindi naman para mag-dinner, mag-enjoy. Hi, hi, how are you? Oh yeah, ha, ha. Hindi eh. I'd rather be here at 9 o'clock and talk about kung ano yung makakabuti sa lahat. Mas okay ako dun. So thank you for giving time for learning the business. And number 6, surround yourself with positive people. Tama tong ginagawa na natin, guys. Every night magkakasama tayo for 30-45 minutes, at maximum 1 hour. Because I always believe kung sino yung lagi mong kasama, sino yung lagi mong pinapakinggan, sino yung lagi mong kinakausap, sino yung lagi mong pinapanood, malaking epekto sa'yo. So surround yourself with people like us. Ito sa team natin, ngayon 13 pa lang tayo. Time will come, baka 300 na tayo, 3,000 na tayo, 1 million na tayo sa members natin, magagamit na sa atin si Zoom. Surround yourself with positive people. Di ba nasa scripture yon? A wise man can be corrupted with wrong company. Sa Tagalog, kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano ka kabuting tao, kung pinapaligiran mo ang sarili mo sa masasamang tao, ikaw ang susunod na masamang tao. In short, kahit hindi ka umiinom, paligiran mo ang sarili mo na mga manginginom, mamayang konti manginginom ka na rin. Pero paligiran mo ang sarili mo ng mga pastor, after few days, pastor ka na rin. Kung sino mga tao sa paligid mo, yun ang magiging ikaw. Kaya kapatid, surround yourself. Wala ka man tayo makapunta sa opisina natin, give your time 9 o'clock sa Zoom. Inilalapit ko na sa inyo to, guys. Surround yourself. Because kung ano man yung ginagawa po ninyo, yun din po ang gagawin ng mga tao ninyo in the future. Gusto niyo ba mga tao ninyo pagka sa everyday di nagte-training? Gusto niyo ba yung mga tao ninyo wala sa centering everyday? Di ba ayaw niyo? So, wag niyong gagawin. Madami nagtatanong sa akin sa opisina, Bibi, ba't ganun perfect attendance ka sa office? Kasi sabi ko sa kanila, okay lang kahit walang pumupunta sa aking members ko dito. Kasi para sa akin, ang prinsipyo ko, kung ano ako, yun yung ina-attract ko. Kung ang ina-attract ko yung mga masisipag na downlines or members, ako muna magsisimula maging ganun. Kung ina-attract ko yung mga taong focus sa negosyo natin, hindi tumitingin sa iba, ako muna dapat maging ganun. Kung ina-attract ko yung mga leaders na full-timers, kasi ako nga mismo full-timer, kulang pa isang araw eh. Gagawa pa ako ng ibang trabaho, putya, hirap nun. Dito nga lang, di na ako makapag ano eh. Di na magkandagaga eh. Sa dami ng kakausapin, gagawin. So ina-attract ko yung mga full-timer na talagang bubuhos lahat dito ng lakas, oras, pagod, pawis, pera, lahat, energy. Ako muna. Because it always needs to start sa'yo. Gusto mo mag-attract ng mga mabubuting tao, maging mabuting tao ka muna. Di ba? Ganun lang yun eh. Gusto mo mag-attract ng masipag na tao, maging masipag ka muna. Gusto mo maging attract na magagaling na presenter, maging magaling na presenter ka muna. Gusto mo mag-attract na mababait at masisipag na downline, maging masipag na downline ka muna bago ka maging malupit na upline. Because the greatest upline is the greatest downline. You are here not to get, you're not here not to be served, but you are here to serve. Nandito tayo para mag tumulong. Hindi tayo nandito para tulungan nila tayo. Hindi ganoon. Itong ginagawa natin is service. Tumutulong ka sa ibang tao sa kaalaman mo, sa wisdom mo, sa oras mo, tinutulungan mo paano mapabuti buhay nila. Tulong ang tawag doon. Hindi to baliktad na, o ano, ilan na pasali mo? Okay ba? O, sige, bukas. Pasali ka ulit. Walang boss dito. We are here to serve each other. Number 9, 7, bring your materials every day. The greatest presenter has his tools all the time. Sa Tagalog, para maging magaling na presenter ka, kailangan may tools ka. Hindi ka walang karpintero, imagine niyo no, nagtayo ka ng bahay, karpintero tawag sa'yo, tapos martilyo, lagare, wala ka, plies, wala ka, Phillips screw, wala ka, tapos sasabihin mo, karpintero ka. Paano ka makakabuo ng bahay na wala kang martilyo? Paano ka magpe-present kung wala ka ding presentation mo? Ay, araw na ako pabili ng laptop.
Hindi ko naman sinabi laptop, edi flip chart. Mag-print ka, lagay mo sa folder. Wala ko pang print. Edi ballpen papel na lang, 5288, anim na box, 6,000. Pag sumali kami, 1,000 ka. Oh. Wala akong ballpen na papel eh. Tutusukin na talaga yung ilong mo. Anong point ko? Gusto mo maging magaling na networker? Kailangan may visuals ka lagi. Hindi talaga ako fan. But in respect for other people, I respect that. But me, myself, hindi ako fan ng isang networker na kwento-kwento lang. Walang negosyong kinikwento-kwento lang. Ang negosyo, ini-illustrate mabuti. Ano yung kumpanya, ano ang produkto, paano kumikita, at ano ang future pag ako pumasok dito. Yun ang negosyo. Kasi kung ang negosyo kwento-kwento lang, sana pag dumaan ka ng EDSA, walang billboard. Ba't ba gumagastos ng million-million ang Bench, ang Smart, ang Globe sa billboard? Kasi illustration is always the best way for you to send the message to your client. Apply, may meeting ako kanina, nakapag-present ako, kinento-kwentuhan ko lang siya, sa coffee shop kami, nag-present ako, kwento-kwento. Walang sasali sa kwento-kwento. You bring your presentation materials. You bring your visuals. You bring your testimonials. Because tandaanin mo, 90% testimonial, 10% technicalities. Ibig sabihin yung mga, you know what, may office kami dito, may ganyan to. Bombahin mo sa testimonial. Ilan ang gumaling dito? Ilan ang kumita sa ganito? Sino-sino yung mga nagbago buhay dito? Tandaan mo, people buy your product because it's not because of your product, because of the results of your product. Tagalogin ko na lang. Ang tao bumibili ng produkto mo hindi dahil maganda yung produkto mo, kundi resulta ng produkto mo, yun ang gustuhan nila. So pakita mo yung resulta. Ilan ang yumaman, ilan ang kumita, ilan ang bagong buhay, ilan ang gumaling, ilan ang bumayat, ilan ang gumanda, ilan ang naging healthy. Yun ang pakita mo. Because they love testimonials. People buy not the product. People buy because of the testimonial, the results. Resulta binibili nila. Kaya huwag kang puro technical. Pakitaan mo na resulta. Kaya di ba lahat ng presentation ko lagi may resulta? Ito nga kinita ko, ito kinita ko. Kahit sawang-sawa na kayo, ito kinita ko. Because I am selling the result. The testimony. Eh, Piwi, wala pa naman akong income na napapakita ko. Di pakita mo yung akin. Sabi mo, business partner ko to. Ito kinita niya dito, next na ako. Oh. Yung nangyari kay business partner, mangyari din sa akin. Di ba? Di ba? Di ba? Application form. Para pagka-present, pirma na. Ballpen, papel, illustration. At guys, gawin mo to ha. Araw-araw mo to dala-dala dapat. Hindi pwedeng kung kailan mo lang gusto. Remember, pagising mo sa umaga, paglabas mo ng pintuan, it's networking time. Lahat ng tao makakasalubong mo sa elevator, sa gate, may dumaan na Grab, may nag-text, meron kang katabi sa coffee shop, may katabi ka sa jeep, meron kang katabi habang kumakain, umiihi ka, yung katabi mo doon, yung guard na nagbukas ng pinto, lahat ng kaluluwang taong gumagalaw sa harapan mo, yun yung mga taong dapat kinakausap mo tungkol sa negosyo mo. Ang dami nun. Yun dapat ang mindset, oh. Kaya dapat paglabas mo ng pinto, alam mo madami kang makikitang tao, dapat ready ka. Maayos yung pananamit mo, dala mo yung presentation material mo. Mas maganda, dala mo yung kape mo. Para pag umupo kayo, pare, ito yung negosyo ko. Ito yung kape, ito yung complan. Araw-araw lang yun. Number 8, whatever it takes, kailangan natin matutong mag-present. Alam ko, bago ka, kung matagal ka na, mas kailangan matuto ka. Magsimula ka muna one-on-one. Yan. Pa-isa-isa ka na muna. Di ba si Naomi nagsisimula na. Sila Elka nagsisimula na. Sila Miss Jackie nagsisimula na yan. Dalawa-dalawa. Hanggat makikita kita, si Miss Ana Resha tumatayo na sa harap. Nagsasalita na siya. Ito, ginagawa na to ni Ann Garcia. Tumatayo na siya sa harapan ng daang-daang tao. Meron na naman siyang parating ngayon sa Bulacan, sa June something, June 5 ata.
Daang-daang tao na naman yan. Dati pa isa-isa lang yan. Dati pa dalawa-dalawa. Pero ngayon, daan-daan tao na yan. It's your business. Kailangan ma-experience mo yung isang tao, dalawa, tatlo, 100 tao, 1,000 tao, 1 milyong tao nakikinig sa'yo. I'm your I'm your partner here. I'll tell you what to do. Huwag ka mag-alala, huwag ka matatakot. But I want to see you stand up there. Kasi alam ko, lahat ng taong tumayo sa harapan ng maraming tao, lahat yon naging top earner. Alam ko din, lahat ng mga hindi tumayo sa harapan ng maraming tao, hindi naging top earner. Eh gusto ko maging top earner, kaya nga pinipilit kitang tumayo. Hindi ako tinatamad kasi ginagawa ko to taon-taon na. Kahit wala ka, di mo to gawin, ginagawa ko to. Ang iniisip ko, paano kita gagawin top earner? Para magawa kitang top earner, kailangan makita kita nakatayo at masanay. Yung anak ko na 16 years old, gusto kong gawin maging top earner, kaya hindi ako nakatayo para sa kanya. Gusto ko siya nakatayo sa harapan. Baka naman tinatamad lang siya. Hindi ah. Okay ka lang. Kahit nga tulog ako, nakatayo ako. Nagsasalita. Doon na nga yung pinakamadaling trabaho sa buong mundo. Tatamangin pa ako. Tatayo magsasalita. Isa lang sinasabi pa ulit-ulit. Kahit nakapikit ako, naintindihan ko yung sinasabi ko. Ang dali nito. Ang tanong, gusto ko kasing maging top earner ka. Kaya gusto kong tumayo ka dyan. Huwag ka matakot. Huwag kayong, hindi mo tinutuloy yung meeting pag wala ako. Naku, Diyos ko po. Awang-awa ako sa mga networker na ganyan. Uy, saan ka na? Hindi pa kami makapagsimula kasi wala ka. Naku, Diyos ko, sabi ko. Don't do that. It's a wrong attitude. With or without me, tuloy yung presentation. With or without me. Top earner ka eh. Ongoing leader ka. Grabe ka naman, Piwi. Opo, ganyan po ako nagsimula. Lahat na nag apply ko ni isang tao, wala sila nakausap. Nung nagsisimula ako tulad mo ah. Wala pa akong kotse, wala pa akong cheque, wala pa akong resulta, lahat ako wala. Kaya alam ko yung pakiramdam mo. Don't worry. Lahat ng apply ko, walang binom yung kahit isa. Tanong mo, sa pinaka nagsimula ako, kila Sam Bersosa, kila Ars Francisco, kila Mr. Ismael Benco, kahit kay Mr. Jonathan So, kausapin ninyo. Kung meron silang isang kinausap, yun yung gusto ko matutunan mo. Kung nasan ako ngayon, kung pareho tayo ng breed, yung resulta ko, didikit ka sa resulta ko. Kaya gusto ko yung mindset mo sana, kahit papaano dumikit sa mindset ko. Weekly ko na nga lang hinihiling sa'yo na may pay-in ka eh. Ako daily. Kasi baka mag-big T ka na, di ba? Pagka sinabi ko pa sa daily. Wag muna, weekly ka muna. Pag sinabi ko sa'yo magsalita ka, isang tao salita ka na. Para sa anak ko, pag may dumating na invite, wala, hi lang ako doon, tas hello. Anak ko na yun ha, tsaka katabi ko na yung, katabi ko na talaga yung invite niya. Literal ha, hindi ko pa rin kakausapin. Anong point? Gusto ko kasi matuto ka. Kaya kung may mga meetings ka, wag mo ko iniintay. Hindi maganda yon. It's a sign of there is no leadership in you kapag ganun ka. Tuloy mo meeting. With or without me, bonus lang ako. Tuloy mo yung meeting. Okay? You are a leader. You are a leader. Tandaan mo yan. Lagi mo sasabihin yan. You are a leader. Kaya mo to. Sasali to without kung sino-sino. Kaya ko to. Niwala ka. Pag dumating yung time, nandun ka na sa paradigm na yun, Diyos ko po, ano ka, parang unstoppable. Yung tipong mapunta ka sa Batangas, sa Tarlac, sa Bulacan, sa Marikina, sa Novaliches, kahit nasan ka, parang kumpletong-kumpleto ka na. Basta may ballpen papel presentation ka na. Ay, Diyos ko, ang ganda ng resulta mo nun. Always be yourself. In this business, walang tama, walang mali. In this business, kung paano mo gustong gawin to, ikaw ang bahala. Ako, guide mo lang ako. Lagi ko nga sinasabi, heart versus brain. Use your heart, not your brain. Ang puso kasi sasabihin sa'yo na, gawin mo pa. Ang sasabihin ng brain mo, pagod na ako, pahinga na tayo. Si heart kasi sasabihin sa'yo, oh, ano,
tigil ka na, hanap ka ng trabaho, wala na tayong pera eh. Yung brain mo, ay di, yung brain mo sasabihin, tumigil ka na, maghanap ka ng trabaho, wala na tayong pera. Yung heart mo, sasabihin, hindi, gusto ko to, mahanap ko yung member ko, makikita ko yung leader ko, gagawin ko to. Use your heart, not your brain. Kaya ngayong gabi guys, sa mga uy, ito pala, dami pala. Jackie Wong, at pala, si ano pala nandito, si Gemma Copan ng Tarlac. So ngayong gabi guys, so I hope itong napag-usapan natin nakatulong ulit sa inyo. Ano, nagano tayo? Nag overtime. Medyo napahaba. Sorry. So I'm sorry guys, medyo na mag-pass. I'll be more cautious about the time. Pero sa napag-usapan nating araw to, I hope nakatulong to sa maraming tao. I hope i-end ko na yung recording natin. Actually, ang ginagawa ko guys, good news ha. Ang ginagawa ko, lahat ng centering natin nire-record ko na. Tapos isi-send ko sa inyo